Sama-sama tayong magiging karakli. Sa gitna ng Holy Week rush, isang negosyanteng Pinoy ang nahulihan ng baril sa NAIA Terminal 3. Nakumpiska sa kanya ang isang .40 caliber pistol na may 2 magazine. Nakalagay sa hand carry na backpack ang baril na dumaan sa scanner, kaya inalerto ng mga tauhan ng Office for Transportation Security ang mga pulis. Hindi na siya nakatuloy sa biyahe pa Singapore. Wala raw na ipakitang dokumento ang negosyante na ipaghaharap na reklamong paglabag sa pagdadala ng baril at bala, pati na sa paglabag sa COMELEC gun ban. Patuloy ang paghahanap sa 10 crew ng dredging vessel na tumaob sa Rizal Occidental, Mindoro. 2 na italang patay. Saksi si Bam Alegre. Ang barko din yan, tumagilid. Tumaob na! Tao! Nadunoy! Tumagilid sa katuluyang tumaob ang isang dredging vessel sa barangay Malawaan, Rizal Occidental, Mindoro, bandang alas 5 ng hapon kahapon. Agad sumaklolo ang mga nakasaksing residente. Tao yata yung sakit nila, no? Tao nga! Tao! Ayon sa munisipyo, may kargang buhangin ng motor vessel Honghai 16 na dadalhin sana sa Maynila. 25 ang sakay nitong crew, 13 Pilipino at 12 Chinese. Just to clarify things up, this vessel is not a Chinese vessel. This is a Filipino flag vessel. Hanggang kanina, 8 Chinese at 6 na Pilipino pa lang ang na-rescue. Kabilang sa nasagip ang Pilipinong kapitan ng barko na tumanggi magbigay ng pahayag at si Manuel Arong, na chief engineer ng grupo. Ganun bang barko ganyan? Makbo kami sa may railing. Sabi ko sa 2 kaditi at saka isang ibi. Dito kayo. Pag ganyan sa barko, sir, nandito ang railing sa namin sa Mindik. Hawak kami ko, lipat dito hawak. Tumakbo kami dito, talon kami. Pag talon na namin, gano'n ang barko. Isang Chinese din ang na-recover pero idineklarang dead on arrival sa ospital. Pasado alas 2 ng hapon naman nang may ma-recover na bangkay ng isang Pilipinong crew. Siyam pa ang hinahanap. Nakikita ninyo ngayon yung tumaob na vessel mula rito sa Occidental Mindoro at sa ngayon, ayon sa mga responder, nakarinig daw sila ng mga pagkatok mula sa loob kaya tinututukan nila kung paano maligtas yung mga posibleng na-trap dito sa loob. Pahirapan ang pagsisid sa pinagtauban ng vessel kaya nang puntahan ang pwesto kung saan may narinig kaninang umaga. When they went back, sir, to knock it again, wala na, sir. So, ayaw naman namin i-rule out that yun kagad yung sir, na futile. But we are also considering na dahil naka-upright siya, may possible na debris na tumatama along the, sir, sa katawan ng barko. So, focus on recovery. Yes, sir. And Assume that they are still alive. yes, sir. You do things as fast as we can. Kasama natin ngayon sa isang speedboat ang mga opisyal ng Philippine Coast Guard at ng lokal na pamahalaan para sa visual inspection itong palibot ng vessel at together. Sir, sa assessment niyo po, sir, may possibility po ba na gumamit? Kahit walang crude oil, pinalibutan na rin ng mga oil spill boom ang barko. Sa paunang investigasyon, lumabas na kinuha ang Honghai 16 ng Keen Peak Corporation na siyang partner ng Blue Max Corporation para sa dredging ng buhangin. Unang pagkakataon aniya ito na maghukay ng buhangin sa Rizal ng sand carrier vessel na layong iwasan ng baha roon at mga kalapit na bayan. Naglaman siya ng 7,400 according sa record, 7,400 cubic meter. Yung laman na yan na buhangin. And then yung pag-turn niya raw, sabi sa akin ng Chinese kahapon, pag-ikot niya, tumagilid na agad. So from there, bumaliktad na yung barko. Ayon sa gobernador ng Occidental Mindoro, may legal approval ang korporasyon para magsagawa ng dredging. Maraming ahensya raw ng pamahalaan ang dinaanan ng proseso bago sila bigyan ng pahintulot. Ang members ng interagency ay kasama dyan ang MGB, AMB, ang DNR region at saka ang region ng DPWH. Para sa GMA Integrated News, ako si Bam Alegre, ang inyong saksi. Walang patid ang pagsaksi ng GMA Integrated News ngayong Miyerkules Santo. Ihahatid namin ang pinakamaiinit na balita mula sa mga bus terminal, Pantalan, Expressway at iba pang destinasyon dinarayo ngayong Semana Santa.
Umabot ng halos 1 kilometro ang pila ng mga sasakay ng Roro sa Batangas Port kanina. May mga pasahero namang inabutan ng cut-off at bukas na raw ang susunod na biyahe. Saksi live si Dano Tingpungko. Dano? Maris, patuloy pa rin ang pagdagsa ng mga pasahero dito sa Batangas Port ngayong Miyerkules Santo. Pero ang malaking pagkakaiba raw ngayong Holy Week ay hindi gaanong naimbudo ang terminal dahil maraming maagang umalis. Simula kaninang hapon, nag-cut off na ang isang shipping line sa mga biyaheng Paudjongan-Romblon. Ang susunod na biyahe raw ay para bukas na ng alas 5 ng hapon. Ang mga nakapila, makakabili naman ng tiket, pero para bukas na. Bukod sa Odjongan, fully booked din ang mga biyahe Pakatiklan, Kulasi, Rojas City via Romblon at Sibuyan. Akala ko kasi ay makakaabot kami ng makakakuha talaga ng ticket. Yun talaga. Kanina madaling araw nga, humaba ng halos 1 kilometro ang pila ng mga sasakay ng Roro sa labas ng Batangas Port. Bandang alas 9 ng umaga lang napawi ang pila at hindi na naulit sa maghapon. Ang magkaibigang sina Rose at Seychelle galing Laguna, ito na raw ang unang nakita kaya imbes na dalhin ng kotse sa Puerto Galera, nag-online booking ng parking sa terminal saka sumakay ng Fastcraft. Mas mahal lang naman daw ng 200 pesos ang Fastcraft kesa Roro. Stranded din po yung mga mga kotse po, ang haba po ng pila. Kaya nag-online booking po sila ate para po sa parking po. Maraming pasahero ang nagsabay-sabay sa terminal madaling araw pa lang. Ang iba hindi na natulog tulad ni Jennifer. Galing trabaho sa Bulacan kagabi, bumiyahe pa Batangas Port. Makakarating ng Odjongan alas 5 ng hapon kanina. Inagahan namin ng kasi nga, sabi nga daw sa amin kasi nga walang online. Kami agahan namin kasi nga maraming ticket. Yun nga, mahaba pila. Kaya pa? Kaya pa naman. Para sa para sa vitamin C. Vitamin dagat. Kasama niya si Banji na wala ring tulog. Gusto ring mapaaga lalo't graduation ng anak kahapon. Sobrang dami ng tao ngayon, grabe. Pero okay lang, maghintay na lang kami. Total, nakakuha na rin naman kami ng ticket. Anong oras ba? Mamaya pa po siguro mga 5 p.m. Sa loob ng passenger terminal, walang ticketing booth na walang pila ng pasahero. Sa dami ng mga naghahabol makaalis, ang ilan umupo na lang kung saan sila madapuan ng hapo. Kaya ang pamunuan ng Batangas Port, pinatupad na ang Plan B. Pinayagan ng mga pasaherong bumili ng 30 pesos terminal fee ticket para makadiretso na sa pre-departure lounge kahit wala pang ticket ng barko. Standard procedure is vessel ticket muna ng barko. Pagkatapos yon ay pupunta ka naman sa kabilang window para sa terminal ticket fee, which is 30 pesos, para makapasok ka na doon sa pre-departure area. So sayang yung pagod ng mga kababayan natin na nakatayo, lalo na kung grupo naman kayo, pwedeng isa na lang ang pipila, kunin lang yung mga pangalan para doon sa manifesto kasi pipirma ron. Para yung ibang mga kasama, nakapahinga na. Inasahan na raw nila ang punuan ngayong huling araw bago mag-long weekend. Pero kung ikukumpara raw sa mga nakaraang Semana Santa, hindi raw hamak na mas maaliwalas ngayon dahil marami na rin daw ang naunang umalis ng nakaraang weekend. Mabuti at inaagahan na nung iba, hindi nasasabay sa mamayang rush hour, no, tinatawag. So kayang-kaya, pag ganyan padating, kayang-kaya. Last year na Sabado-Linggo ng wala. So Sabado-Linggo, ang dami ng bumiyahe. At kung pupunta kayo dito sa Batangas Port, ngayong gabi asahan pa rin yung pila sa labas at sa loob ng ticketing booth dahil patuloy pa rin yung pagdating ng mga naghahabol, makarating sa kanilang mga destinasyon ngayong Semana Santa. At live pa rin mula rito sa Batangas Port para sa GMA Integrated News, ako si Dana Tingkungko, ang inyong saksi. Punuan na ang ilang terminal sa Metro Manila ngayong gabi ng Miyerkules Santo. Maraming umaasa maging chance passenger. Mula sa PITX, saksi live si Jamie Santos. Jamie? Maris, dagsana ang mga pasaheros sa mga bus terminal sa Metro Manila ngayong Miyerkules Santo. Marami ang magsisiuwian sa kani-kanilang mga probinsya kahit pahirapan ang makasakay. Mas lalo pang dumami ang mga pasaherong pauwi ng mga lalawigan sa iba't ibang terminal ng bus sa EDSA Quezon City. Sa isang terminal, karamihan sa mga pasahero ay papuntang Lucena at Batangas. Sa isa namang bus terminal sa EDSA Cubao,
Fully booked na hanggang April 18 ang biyaheng norte. Pero ayon sa dispatcher, meron naman silang mga extra bus para sa mga chance passenger. Dagsari ng mga pasahero sa bus terminal na ito sa Caloocan. Halos lahat ang biyahe ng bus ngayong gabi ay fully booked na. Nagbubukas naman daw sila ng extra trip para sa mga pasaherong pumipila pa rin. Maraming pasahero rin ang nakaabang sa isang bus terminal sa Maynila nang madaanan namin kanina. Karamihan sa mga biyahe patungong norte. Alas 4 pa lang ng hapon, mahaba na ang pila. Kahit tirik ang araw at matindi ang init, tinitiis ito ng mga pasahero, makauwi lang sa probinsya. Aminado ang ilan na kung pwede lang sana, mas maaga silang umalis para makaiwas sa dagsa ng pasahero ngayong Miyerkules Santo. Pero marami ang ngayon lang nakabiyahe dahil sa trabaho at budget. Yung mga bata po kasi dito sa Manila may pasok pa, late po yung crossing nila. So inantay po natin walang pasok? Opo. Bakit po hindi pwede hindi tayo umuwi ngayong semana sa iba? Hindi po kasi Ano po ba yan? Traditional? may traditional po, matatagalan hanggang election na po. Kasama ang 8 iba pa, swerteng nakakuha ng tiket ang ginang na ito pa Cagayan. Wala pa po, nag-chance passenger lang po kami. Kararating ko lang po galing Hong Kong kasi. 72 bus units ang inilaan ng terminal na ito sa Maynila para sa Holy Week. Sa PITX, mahirap nang makakuha ng tiket papuntang Bicol. 58 sa 83 na biyahe ay fully booked na ngayong Miyerkules Santo. Bagaman may 8 extra trips namang inilaan, marami pa rin ang umaasang makakasakay bilang chance passenger. Ano po sabi sa inyo doon, Puno na po. Busy po sa trabaho, mami. Paano sir kung pagdating doon wala pa rin? Walang magawa, bukas na lang siguro. Makauwi lang sa pamilya. Kung wala rito masasakyan, Ano pong plano natin? pwede naman pumunta muna ng turbina. Transfer ulit. 2 transfer. Sa mga biyaheng panorte, 16 sa 88 trips pa lang ang fully booked, kaya may mga available pa. Marami pa ring biyahe papuntang Visayas, Mindanao, Laguna, Batangas at Quezon. Tuloy-tuloy ang mga biyahe sa PITX sa Huwebes Santo, lalo na ang mga patungong Bicol. May ilang limitadong biyahe rin papuntang Visayas at Mindanao. Pagdating ng Biyernes Santo, karamihan ng biyahe sa PITX ay suspendido. Magbabalik normal ang operasyon sa Sabado at Linggo ng pagkabuhay. Dahil sa buhos ng pasahero, mahigpit na seguridad ang pinatutupad sa bukana pa lang ng terminal. May K9 units na umiikot at may mga nakabantay na pulis at SWAT sa lugar. Maris, as of 10 p.m., nasa 198,923 na yung foot traffic dito sa PITX. Kaya naman paalala ng mga otoridad, agahan ang punta sa terminal, magsuot ng komportableng damit at huwag kalilimutang uminom ng tubig lalo na't mainit ang panahon ngayon. At live mula rito sa PITX para sa GMA Integrated News, ako si Jamie Santos, ang inyong saksi. Kumpara kaninang hapon, mas maluwag ang daloy ng trapiko sa North Luzon Expressway ngayong gabi. Pero dapat pa rin daw maghanda sa traffic. Ang mga biyaheng norte, lalo mamayang madaling araw. Saksi live si Nico Wahe. Nico! Maris, sa mga fan ng night ride dyan at ayaw ng traffic ay bumiyahe na raw ngayon ng mga panorte hanggang kakaunti ang mga sasakyan dito sa North Luzon Expressway. Sabi ng pamunuan ng NLEX ay tila normal ang dami ng mga sasakyan ngayong gabi kahit pa Miyerkules Santo na. Maluwag na ang trapiko ngayong gabi sa North Luzon Expressway o NLEX. Malayo ito kumpara sa tukod na daloy ng trapiko na nagsimula bandang alas 3 ng hapon. Kita sa kuha ng drone ang dami ng sasakyan na nakapila sa Balintawak Toll Plaza pa lang. Pero pagsapit ng alas 5 ng hapon, mas lumuwag ang traffic. Sa may EDSA Balintawak, bago pumasok sa NLEX, may kaunting bagal ng trapiko. Pero yan ay yung mga pamonumento. Maluwag pagpasok sa NLEX. May pagbigat lang paglagpas sa Balintawak Toll Plaza. Sinubukan din naming dumaan sa Mindanao Avenue papasok ng NLEX. Hindi na rin ganoon kabigat ang daloy ng trapiko. Bumabagal lang pagdating sa bandang dulo ng Smart Connect. Muli naming sinubukan baybayin ang papasok ng NLEX bandang alas 7 ng gabi. Mas lalo pang lumuwag ang trapiko. Ayon sa pamunuan ng NLEX, hindi lang daw sa Balintawak area ang maluwag kundi sa buong NLEX talaga. Posibleng nakaapekto raw sa maagang traffic sa NLEX ang half-day work from home ng mga kawani ng gobyerno ngayong araw. Pero posibleng natuto na rin nila ang mga motorista sa mga nakaraang mahal na araw. Taong-taon na yung nararanasan nilang
sobrang bagal yung daloy ng traffic natin dahil sa volume. Mula po hapon ng Miyerkules hanggang halos tuloy-tuloy yun dahil madaling araw pa lang po ng Huwebes hanggang hapon ng Huwebes talagang ganun po yung sitwasyon po natin. So maaaring yung ating mga kababayan ay inagapan na po nila yung pagbiyahe nila. Pwede raw maihalin tulad sa normal na araw ang dami at daloy ng mga sasakyan ngayong gabi. So technically, madami na po tayong na-monitor na bumiyahe din pa uwi ng kanilang mga probinsya. Starting po nung Tuesday hanggang kanina din po na Wednesday ng siguro mga afternoon po. Pero asahan daw na daragsa pa rin ang mga babiyahe mamayang madaling araw hanggang makapananghali. Lalo't may pasok pa mga pribadong kumpanya ngayon at bukas pa posibleng umuwi. Sa normal na araw ay 350,000 ang mga sasakyan ang daily average ng mga dumaraan dito. For the number, sir, approximately nag-i-increase po tayo ng around 10% for the whole duration po yun ng Holy Week. Maris, hanggang sa mga oras na ito ay kakaunti pa rin naman yung mga sasakyang dumarating dito sa Balintawak Toll Plaza, dito sa NLEX. Itong nasa akin likuran, may build up dahil ito yung cash lane, kaya talagang normal na mabagal. Pero yung mga may RFID ay tuloy-tuloy yung pagtagos nila dito sa toll gate, dito sa Balintawak. Kaya kung ayaw maabala, mag-load na lang siguro ng inyong mga RFID para tuloy-tuloy ang biyahe. At live mula rito sa NLEX para sa GMA Integrated News, ako si Nico Wahe, ang inyong saksi. Arestado ang isang driver sa checkpoint sa Samar matapos mahulihan ang nasa 100 milyong pisong halaga ng shabu. May mga nagpositibo naman sa random drug test sa iba't ibang terminal sa bansa. Saksi si June Veneracion. Sira umano ang fog light ng sasakyang ito, kaya pinara ng Highway Patrol Group sa isang checkpoint sa Catbalogan, Samar. Pero nang hinga ng OR at CR ang driver, napansin nilang tila balisa raw siya. At nang inspeksyonin ang sasakyan, kasama ang K9 unit ng PIDEA. Nakuha mula sa loob ang umano'y 15 kilo ng shabu na nagkakahalaga ng 100 milyong piso. Arestado ang driver ng sasakyan. Ayon naman sa PIDEA Region 9, umabot sa 55 PUV driver ang nagpositibo sa droga sa isinagawang offline harabas o drug testing sa iba't ibang bus terminal sa Zamboanga Peninsula simula nitong Lunes. Temporarily nakakonfiscate po ang kanilang mga driving licenses andun po sa LTO. Pero makukuha nila ulit once makomplete po nila ang kanilang intervention program. May drug testing din sa mga bus terminal sa Coronadal City at General Santos City at sa Lawag City, Ilocos Norte kung saan kasamang nag-inspeksyon ang mga K9 unit. Mahigpit ding sinisiyasat ang mga bus terminal sa Cabanatuan City at sa Cubao, Quezon City. 65,000 pulis ang nakadeploy ngayong Semana Santa sa buong bansa. At dahil nakabakasyon ang maraming taga Metro Manila, mga komunidad naman ang kanilang tututukan. I-intensify pa natin yung pagpapatrolya. Considering na alam natin na yung may mga kabahayan ngayon na wala pong mga tao. Dinagdagan din ang mga pulis na 24 oras na magbabantay sa mga lugar na maraming dayuhan tulad sa Binondo at Malati sa Maynila at sa Bonifacio Global City sa Taguig. We assure the public na ligtas po yung dinadaanan po nilang kalsada. And again, andun po yung ating kapulisan na nakadeploy po doon, covertly at saka overtly po. Ayon sa LTFRB, wala pang naiulat na reklamo ng overloading. Pero may ilang sumbong ang kanilang regional directors. It's like for instance yun, walang fire extinguisher, mga diferensya po sa unit, kalbong gulong, mga ganyan. We are collating everything. Para sa GMA Integrated News, ako si June Veneracion, ang inyong saksi. Kaliwat kanan man ang aktibidad sa Boracay ngayong long weekend, di pa rin nalilimutan doon ang Semana Santa. Ang pinakahuling sitwasyon sa live na pagsaksi ni John Sala ng GMA Regional TV. John? Maris, buhay na buhay ang nightlife ngayon dito sa isa ng Boracay. Kanya-kanyang pakulo ang mga bar owners at establishments upang makahikayat ng mga customer. Lalo na at pagdating ng Biyernes hanggang Sabado, bawal muna ang mga party sa isa ng Boracay. Sabay sa pamamanatang pagkakataon din ang marami na makapagpahinga tuwing Semana Santa.
Dagsa ang mga ganyan sa isla ng Boracay kabilang ng mag-asawang Jojo at Yvonne Bakaling na mula sa Antique. Pili namin dito na magbakasyon sa Boracay kasi yung lugar is maaliwalas, sabay yung mga turista dagsa rito. So mag-picture, of course, family bonding. Si JC naman na galing pa sa Davao. Goal na matry ang water activity sa isla. Parasailing, so far, tsaka scuba. Yun, maganda. So, yes po, napaka-enjoy po. Kaya 2 times na namin. First-timers naman sa isla ang grupong ito na gusto ring mag-relax. Sariwa yung hangin at saka maganda po yung dagat. Sa kabila ng mga aktibidad, hindi pa rin nalilimutan ang Semana Santa sa isla. Kaya bawal ang mga party o anumang pag-iingay at malalakas na musika simula alas 6 ng umaga ng Biyernes Santo hanggang alas 6 ng umaga ng Sabado de Gloria. Mahigit 10,000 ang average daily tourist arrivals na inaasahan ngayong Semana Santa sa isla. Mas mataas na itala noong nakaraang taon na umabot sa 8 hanggang 9,000. Aasahang madadagdagan pa ang mga turista sa susunod pang mga araw, kaya nakahanda na ang seguridad sa Katiklan at Cagban jetty ports. May mga nakabantay rin sa iba pang matataong lugar sa isla, lalo na sa beachfront. To ensure public safety po and peace and order, we deployed more than 200 PNP personnel po para po masigurado natin na ang ating mga turista ay maging safe and secure, at the same time makapag-nilay-nilay din po during this during this Holy Week. Maris, mahigpit naman na nagbabantay ang PNP at ang mga security personnel ng mga bar at establishments upang masiguro na walang gulong mangyayari habang nag-e-enjoy ang mga turista. Yan ang latest dito sa isa ng Boracay. Para sa GMA Integrated News, ako si John Sala ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Naranasan ang fog sa sobrang lamig sa Baguio City. Sa gitna nito, tuloy ang pamamanata ng mga umaakyat sa grotto para sa kani-kanilang hiling. Mula sa City of Pines, saksi live si Mav Gonzalez. Mav? Marisa, ngayon maluwag pa ang parehong Cannon Road at Marcos Highway paakyat ng Baguio. Mas marami pa nga yung mga bumababa galing dito. Bukas inaasahan na dadagsa ang mga turista, pero ngayon pa lang, meron ng mga umakyat sa Lourdes Grotto para magdasal. Kung tagaktak ang pawis ng marami sa bansa dahil sa damang init na umaabot ng danger level, ibahin nyo rito sa Baguio na nabalot pa ng fog kaninang umaga. Bumaba pa sa 18 degrees Celsius ang temperatura dito sa isang punto. Kaya naman caring magpapawis kahit paakyatin ang matarik na Lourdes Grotto, tamang-tama sa Semana Santa. It's very miraculous for us. So every year we go here, not naman every year, but we go here to pray and to give thanks na rin. Ba't po kayo Wednesday naisipan nyo ng umakyat? Para less crowd, mas solemn in a way. 252 steps ito paakyat ng Lourdes Grotto. Medyo mahirap siya physically tasking, pero kasama raw kasi yun para parte na ng pamamanata. May Stations of the Cross din paakyat. At sa taas, pwedeng magdasal at magsindi ng kandila. Ang pinunta talaga namin dito yung anak kong may sakit. Para gumaling naman siya. Ang daming tao pag mahirap, traffic. Sina JB unang beses sa Baguio kaya sumama sa Joiner Tour Group. Sa Manila, sobrang mainit na yung simoy ng hangin. Unlike dito sa Baguio na malamig pa rin talaga. Sakto lang din kasi mahal na araw na eh. Kasi yung bakasyon sa Manila, edi dito mo na lang din gawin. Bukas ang Lourdes Grotto mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Samantala, mahigit 1,000 tauhan ng Baguio City Police ang nakadeploy ngayong Holy Week. May mga pulis na nagtatraffic at may lakbay alalay assistance desk sa iba't ibang lugar. Kaninang umaga, moderate to heavy na ang traffic sa Marcos Highway paakyat ng Baguio. Ang lagay ng trapiko makikita sa BCPOVU Baguio app na pwedeng i-download sa inyong smartphone. Maya't mayari ng paalala laban sa accommodation scam. Maris, paalala naman dun sa mga gustong magdala ng sasakyan dito sa Baguio City, epektibo pa rin po ang number coding kahit holiday, mula alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Hindi po exempted dyan ang mga turista. At live mula rito sa Baguio City para sa GMA Integrated News. Ako si Mav Gonzalez, ang inyong saksi. Ngayong Semana Santa, marami ang namamanata at nagpupunta sa simbahan. Bit-bit ang kani-kanilang mga hiling. Napapalalim ang pananampalataya ng mga natutupad ang panalangin. Pero paano kung ang ipinagdarasal hindi natupad? Nagbabalik ang saksing si Nico Wahe.
Lahat tayo may kanya-kanyang panalangin. Para sa sarili, sa pamilya, sa buhay na mas maginhawa. Pero sa oras ng katahimikan, kapag tila walang tugon ng langit, minsan nasusubukan ang ating pananampalataya. Para kay Marcedita, depende yan kung gaano kalalim ang ating personal na relasyon sa Diyos. Lahat naman tayo, si Lord, lahat ng ating sandigan. Kaya, kahit matagal po ang blessing ni Lord na ibibigay, yung buhay natin, number 1 na yan na blessing. Sa tagal daw niyang nagsisimba sa National Shrine of Our Mother of Perpetual Help o Baclaran Church, naranasan na raw niya ang mapagbigyan sa kanyang mga kahilingan. Pero meron din siyang mga hiling na hinihintay pa niya ang katuparan. Hindi naman po agad-agad ibigay ni Lord. Siyempre, may sacrifice pa rin. Hintayin lang po. Salamatan din po ang Panginoong Diyos dahil ibibigay naman niya kahit matagal-tagal. Sabi naman ni Gemma, nakadadagdag ng lakas ng pananampalataya ang bawat natutupad na kahilingan. Nakatapos na raw ang kanyang mga anak at may kanya-kanya ng pamilya. Panalangin niya tuwing Miyerkules at Linggo noon pa na natupad. Ngayon naman, kalusugan ng mga anak ang iniluluhod. Ang hiniling ko lang yung pangalawa kong anak. Kasi bata pa yung anak kong pangalawa, may maintenance na siya ngayon. Kaya hiniling ko sa Panginoon, bigyan lang mo siya ng malakas ang katawan na hindi siya magkakasakit lagi. Pero sapat bang basihan ng pananampalataya ang mga natupad na dasal? Answered prayers kasi, doon tayo minsan humuhugot kasi. Yung mentality natin, see is to believe. That's commonly na parang on open grounding din for faith. Pero in the deeper sense is, parang yun nga, a sense of hope. Then, you try to believe that there will be someone na mas mag-elevate siguro sa buhay mo along the way. Wala naman daw mali rito. Mas pinalalalim mo kasi. That you become more thankful because, not because your answered prayers, but the whole process. You learn to believe that there's always be a greater being beyond yourself. Na merong a driving force sa iyo. That your faith is not necessarily based na kung may answered prayers lang. But nagiging mali raw ito kung hindi natin makita ang ibang bagay na inilalaan ng Diyos para sa atin. May pagkakataon daw talagang hindi naman agad ibinibigay ang gusto natin. O hindi pa panahon, o hindi para sa iyo. You also have to be really to discern. Ito ba yung kagustuhan talaga ng Diyos? Ito ba yung kagustuhan mo lang? And be able to really reflect on it na along the way we're able to see more deeper. Sa huli, ang pananampalataya ay hindi lang hinggil sa mga tinugunang panalangin, kundi sa pananatiling naniniwala, kahit walang kasiguraduhan. Sa dami ng humihiling sa Panginoon araw-araw, panigurado pa rin naman na naririnig niya tayo. Kung kailan matutupad, siya lang ang nakakaalam sa tamang panahon. Para sa GMA Integrated News, ako si Nico Wahe, ang inyong saksi. Humingi ng paumanhin si Pasay City Councilor Editha Manguera na tumatakbo ngayon bilang alkalde. Kaugnay ito ng paggamit niya ng di katanggap-tanggap na bansag o racial slur sa kanyang kampanya. Ayon kay Manguera, wala siyang intensyong makasakit ng damdamin lalo na sa mga Indian National. Wala pa raw siyang natatanggap na show cause order mula sa COMELEC pero handa raw siyang sagutin ito kapag dumating na. Ako po humihingi ng paumanhin. Wala po akong masamang interes. Yan pong aking nasabi na yan ay sigaw at damdamin po ng mga tiga-lungsod ng Pasay. Sa totoo po, yung napanood yung video, yun po'y putol. Hindi po talaga yun ang pinakabuod ng aking sinabi. Sa ating pong mga Indian National, ako po'y walang galit, wala akong pagdaramdam sa inyo. Bumaba ang performance sa trust ratings ni Pangulong Bongbong Marcos base sa huling Pulse Asia Survey. Sa 5 matataas na opisyal ng bansa, tanging si Vice President Sara Duterte ang approve at pinagkakatiwalaan ng mayorya ng mga sinurvey. Ating saksihan. Sa pinakahuling ulat ng Bayan Survey ng Pulse Asia, tumaas sa 59% ang mga nasihan sa pagganap sa tungkulin ni Vice President Sara Duterte nitong Marso kumpara sa 52% noong Pebrero. 16% ang hindi aprobado. Tumaas naman sa 61% ang mga nagtitiwala sa bise mula 53%. 16% din ang walang tiwala. Sabi ng Pulse Asia, tanging si VP Sara Duterte
ang nakakuha ng majority approval at trust rating sa 4 na pinakamataas na opisyal na bansa. Ang mga nasisiyahan sa pagganap sa tungkulin ni Pangulong Bongbong Marcos bumaba sa 25% mula sa dating 42%. 53% ang hindi nasiyahan. Bumaba rin sa 25% ang nagtitiwala sa Pangulo mula sa 42% noong Pebrero. 54% naman ang hindi nagtitiwala. Bumaba rin ang performance rating ni Senate President Cheese Escudero sa 39%, habang 14% naman ang kay House Speaker Martin Romualdez. Ang nagtitiwala naman kay Escudero bumaba sa 38%, habang nasa 14% ang kay Romualdez. Sa survey, tinanong din ang respondent sa performance ng administrasyon kaugnay sa pagtugon sa ilang urgent national concerns. Pinakamarami ang hindi nasiyahan sa aksyon ng gobyerno sa pagkontrol ng inflation sa 79%. Sinundan niyan ng paglaban sa graft and corruption, kriminalidad, pagbawas ng kahirapan at aumento sa sahod. Paliwanag ng Pulse Asia, maaaring nagpababa ng trust rating ng Pangulo ang kaguluhan sa politika at hindi mabisang pagtugon sa mga mahalagang issue o problema ng mamamayan. Ang pag-angat naman ng approval at trust rating ng Bise, posibleng may kinalaman umano sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte noong March 11. Isinagawa ang survey nitong March 23 hanggang 29 sa 2,400 Filipino adults na walang nagpakomisyon. May margin of error ito na plus or minus 2%. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, ang inyo, saksi! Nagpaalala ang Health Department na lakasan ang inom ng tubig lalo na kung madalas kayo sa initan. At kung init na kayo ngayon, asahan pa raw na mas titindi ang damang init sa Mayo ayon sa Pag-asa. Saksi si Sandra Aguinaldo. Ngayong mainit ang panahon, isa ang ilog na ito sa Barangay Bayate, Liliw, Laguna sa mga paboritong pasyalan ng mga taga-roon. Pami-pamilya ang nagtampisaw sa malamig na ilog na dinarayo rin ng mula sa malalayong lugar. Sobrang init po, saka hindi kaya sa loob ng bahay. Eh, malapit naman kami sa ilog, kaya ayun. Baka mga 3 hours kuya, pag medyo bumaba yung init. Sa Calamba, Laguna, kanya-kanyang paraan ang mga residente para maibsan ang init ng panahon. Mabenta ang mga palamig. Kahapon na itala ang heat index o damang init sa 50 sa Los Baños, Laguna. Pinakamataas daw ito sa buong bansa. Pinakamataas naman ngayong araw ang 44 degrees Celsius na heat index na naitala sa Pili, Camarines Sur. Asahan pa raw na mas iinit pa yan sa iba't ibang panig ng bansa bandang Mayo. Historically po ba, mas mainit pa ang May? Yes, ma'am. Onward po. From April to May. Yan, May may mas matataas kaming value ng heat index. Pero pagdating na ng June naman, pababa naman yung heat index, ma'am. Sa Metro Manila naman, abala pa rin ang marami sa ating mga kababayan kahit pa sa kainitan ng araw. Lalo't huling araw ng trabaho bago ang long weekend. Nagpaalala rin ng DOH na lakasan ang inom ng tubig lalo na kung madalas kayo sa labas. Sa panahon mo ngayon na mainit, mataas yung sinasabing damang init or heat index, tayo po ay dapat laging hydrated. Uminom po tayo ng tubig na malinis, no? 7 hanggang 8 baso. Yung iba nga ho, depende sa exposure sa init. Kung matagal sa labas ng araw, ay pwedeng hanggang mga 8 to 10 glasses. Para sa GMA Integrated News, ako si Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi. Ginulantang ng matinding sandstorm ang ilang bahagi ng Iraq. Nag-zero visibility sa maraming lugar kaya pansamantalang isinara ang Najaf at Basra International Airports. Mahigit 3,500 ang na-ospital matapos mas-suffocate. Nagkaroon din ng sandstorm sa Qatar at Saudi Arabia at dust storm sa Dubai sa United Arab Emirates. Pinasalamatan ni Pope Francis ang kanyang medical team na nag-alaga sa kanya sa ospital. Nasa 70 doktor at staff ng Zhangli Hospital ang dumalo sa pulong sa Vatican. 5 linggo rin na natili sa ospital si Pope Francis dahil sa double pneumonia. Gaya ng kanyang public appearance noong linggo, di na niya kinailangan ng oxygen support. Hinikayat ang Santo Papa ng kanyang medical team na magpahinga ng 2 buwan para tuluyang gumaling. Nilinaw ng Google na matagal nang may label ang West Philippine Sea sa Google Map. Pero ginawa nilang mas madaling makita ang label na ito kahit sa ilang zoom levels. Kaya ngayon, kita agad ang pangalan kahit hindi i-zoom sa mapa.
May label pa rin naman ang South China Sea na makikita sa bahagi ng dagat na nasa labas ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Sinulit ng Kapuso Stars ang kanilang bakasyon ngayong Holy Week mula Pilipinas hanggang abroad. Kagaya na lang ni Carla Abellana na sa beach ang getaway. Ganyan din ang trip ng mag-asawang Glyza De Castro at David Rainey. Sweet in Japan naman, sina Gabby Garcia at Khalil Ramos. Enjoying their night out date rin, sina Mavi Legaspi at Ashley Ortega. Nasa Singapore naman si Heart Evangelista. Naway maging ligtas at makabuluhan po ang ating paggunita sa Semana Santa. Salamat sa inyong pagsaksi. Sa ngalan ni PR Kanghel, ako po si Mariz Umali. Para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan, mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, hanggang sa Lunes, sama-sama tayong magiging saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.